Gusto mo ba yung three-way battle, pare? Hindi. Kaso may Basilyong lumulutang ngayon. Basilio? Dahil nung kinall out si Basilio, ito eksaktong sinabi niya na maganda yung magiging laban nyo. Matatawa sila, pero madudurog ka. Masasaktan ka sa mga pwede niyang sabihin dahil iba yung kaya niyang gawin. Ganon talaga kasi pag matanda na kung ano-ano ang sinasabi mo, di ba? Most viewed MCs. Sa tingin mo, sino ang MC sa Pilipinas ang kayang makagawa nun kapag retired ka na? Galit ka ba sa kanya? Galit ka kay Akata? Galit ka? Totoo bang nung pandemic nag-abono ka, Idol Senior? Ano ba? Bakit niya ni-rhyme yung confetti at ang lupit mo naman, pre? Speaking of ano, confetti sa lupit mo naman, pre. Tanong ni Edric Malaka, anong pangalan ng babaeng organizer sa Cavite? Tangina nyo! Yo! Welcome back dito sa Dayo Podcast at meron kaming dinayo dito sa Pampanga. Walang iba? Sinyo! Palakpakan natin yan! What's up? What's up, pare? Thank What's you, up, pare? Hindi ko na patatagalin to dahil ito ang inaabangan ng lahat ng tanong na gusto malaman ng sagot. Gusto mo ba yung three-way battle, pare? Hindi. Bakit? Kumbaga parang, paano ba? Una kasi hindi ko siya gusto dahil, kumbaga para sa akin kasi, yung makabattle si Looney kasi, pang-retiro ko siya tapos may epal na isa. Kumbaga parang hindi ka naman sinasabing Epal ka pala mut eh. Epal ka naman mut eh. Kumbaga parang inaano ko na time, moment ko to eh. Oo, tama. Paalis na ako, sasama. Ang kulit ng anak ko eh. Sama ng sama, parang gano'n. Kumbaga parang kung maghaharap kami ni Looney, gusto ko, kami lang, wala na akong ibang iniisip. As in, focus ako sa kanya na 100%. Kumbaga, yun, ganun. Kaya hindi ako pabor sa three-way, tsaka sayang yung Mott versus Looney, kaya nang pumuno ng isang main event na, event yun di ba? Kung yung sa amin ni Looney, kaya naman din siguro. Kung sakali man na kami ni Mott, kaya din yun. Tingin mo, bakit naisip ni Looney mag three-way? Tingin ko, gusto niya akong gawing warm-up. Sa three-way? Hindi, ang three-way is one-on-one. Oo, na isang araw, di ba? Parang gusto niya akong sigurado ang day, kung day 1, day 2 yun. Kumbaga sa M-site tipsy, magiging ako si Frus dun eh. Ganon? Ganon kababa ang tingin mo? Kung sa tingin niya, ko na tingin niya sa akin. Oo. Ganon yung ewan ko, ganon yung feels ko. Tsaka hindi naman porket gusto ni Looney, gusto nyo. Oo, sino ba siya, di ba? Tama naman. Hindi, tsaka tama yung sinabi mo kanina, pare, yung parang, puta Looney yan eh. Paghahandaan mo yan, hindi ka, buti kung M-site lang yan, di ba? Hindi, tsaka Looney yan eh. Paghahandaan mo ng husto yan, yung, tsaka ang pagbabalik ni Looney. Oo. Tapos, ikaw may history ka nung huling battle mo na nag-choke ka kay Poison. Di ba? So, parang ang mangyari yan, nag-choke ka nga kay Poison, magti-three-way ka pa. Kapal naman ang mukha mo noon, di ba? Naman. Tsaka bakit kay Poison ka pang nag-choke, ba't di na lang sa akin? Hindi ko alam, speaking of Poison na yun, kung yun ang alala nga na 1 minutes na lang nag-choke pa. Kung lines namin doon, 20 o 22 lang ata. Akala ko mas madali dahil mas maiksi. Pero hindi pala. Kumbaga parang naano rin ako na, hindi ko maano yung style ko dito. Parang, hindi makagawa ng momentum na, na kailangan, kaagad. Kung mag-exhibition ka, kailangan kasunod doon punchline na hindi pwede yung may parang adlib shit pa na So, medyo nanibago din talaga ako nung kay Poison. Ayun. Kaya nga kaya pinagtataka ko, puta yun to, mag-choke din pala to, ba't di pa sa akin? Para, diba? Ganon din naman yung suma total, kahit papano, napaganda pa yung akin. Hindi, yung sa'yo kasi, syempre, nung sa atin kasi, siguro isa na rin yun. Kumbaga, mas gigil ako nung sa'yo eh. Bakit ka nang gigigil sa akin, pre? Iyabang ka eh. Hindi, kumbaga may pinag-uusapan nyo sa atin number 2, number 1. Kumbaga, hindi katulad nung kay Poison na exhibition lang yung sa amin na battle lang, ganon. Hindi katulad nung sa atin na patunayan natin bakit tayo top 1, top 2. Kumbaga, ganun yung mindset ko noon na hindi ako top 1 ako tas top 2 lang to. Hindi ako papatalo dito. Parang
mas gigil ako nung battle natin. In-underestimate mo si Poison. Hindi, kung tutuusin ngayon kay Poison, mas madali ang preparation sa kanya sa dami ng angulo. Nung bine-breakdown ko mga angulo ng kay Poison, sobrang dami. Kaso iniisip ko, paano ko pagkakasyahin to sa 22 lines? So, ayun, basta, dahil madali, naging mahirap. Parang, ewan ko, parang gano'n, mas nahirapan ako sa kanya na magsulat kahit feeling ko naman na na ang daming angulo, ang daming pwedeng kengkoyin. Ang daming kumbaga kung isa pa siguro dahil wala akong kay Poison. Okay kasi kami ni Poison eh. Hindi ko siya ma-personal na sobra-sobra talaga na asing kupal mode na pwede ko naman siyang kupalin kaso na ako na putang ina depressed na to eh. Paiyakin ko pa ba to? De joke lang ngayon. Hindi ko siya matodohan ng personal. Tsaka out of nowhere, wala namang issue. Hindi mo akalain na biglang maglalaban kayo ni Poison, biglang tinapat sa'yo yun. Walang history para bigla kang ilaban dun eh. Kakulitan ko lang yon kay Sir Arik. Ikaw ang humingi kay Poison? Hindi, nanghingi ako sa kanya ng battle. After nung battle natin, nanghingi ako sa kanya ng battle. Dahil ka pa no? Nandun pa may yung gigil mo pa oo. Tapos inaano nga ni B na wag muna akong lumaban kasi yung may plano na nga kami sa Real Jokes para sa December, so hindi maasikaso. Tapos parang natira na lang yung gigil, ano bang tawag nun? Sabi nga ni Apok, yung iba yung matapang sa bobo eh. Puro tapang na lang eh, hindi na nag-iisip eh. So, sir, bigyan akong battle. Bahala ka pag wala tong gigil ko. Oo, sayang yun. Yung momentum kasi nandun. Tapos biglang, sige, ito Poison. Sige sir, pwede na yan. Tapos nung sinusulatan ko na, ba't ko tinanggap to? Bakit ito? Parang, ayun. Kasi, ayun nga, si Sayad, si Jonas, puro mga nag-isa buhay eh. So, walang choice. Ayoko naman lumaban gusto kong lumaban na, ayun nga, kasi sayang nga yung adrenaline, yung gigil. Kaso, ayun, nasayang din talaga yung battle dahil pilit. Ayun nga, matagal mo nang kino-call out si Sayad eh. Bakit parang trip mo si Sayad? Kailan ko ba natripan pa si Sayad? Pero, kung tutusin si Sayad, una nag-call out sa akin. Pero nung battle nila ni Nikki. Oo. Call out ba yun o nabanggit ka lang? Hindi, niya na parang susunod na si Sinyo. Susunod na si Sinyo. Ganun yung niya eh. Walang, parang something ganun. Pero bago pa yon, nag-uusap na kami na sir, sana mag-battle tayo, ganito, ganyan. Excited ako na, paano ako nito? Paano ako mamaltratuhin nito? Excited ako sa sasabihin niya sa akin. Kumbaga, maganda. Tsaka ako makikipag-clash ako ng style. Sa kanya siguro, lalo na, yun, sobrang baliktad nung namin eh. Sobrang baliktad nung style namin. Kumbaga, nandiyan naman si Bata, si Apok. Pero parang iba pag si Sayad eh. Kahit sabihin mo na marami siyang history din ng choke. Minsan yung linya na kunyari 16 pa lang yung nababanggit niya pero feeling mo busog na yung busog na yung tenga mo dahil sa kanya eh. So ayun, feeling ko lang talaga maganda yung mangyayari kung sakali at excited ako talaga kung paano niya ako mamaltratuhin na brutal na way hindi yung may way kasi na kunyari katulad nung ginawa ni Poison. Si Poison ang galing eh. Malupit yung ginawa niya. Yung sa atin kunyari kinengkoy. Pero yung brutal wala pang yung as in hardcore shit na gano'n. Hardcore. Yung kay Apex kupal eh. Parang kupal na style eh. Yun yung hardcore wala pa. Parang doon ako excited. Ngayon mukhang possible na to si Jonas ay nalaglag na sa isa buhay. Kaso ang parang nakikita ko, kaya mo bang isiksik ngayong taon yun? Jonas, Looney? Hindi. Siguro ngayong taon baka isang beses na lang din. Parang ayoko naman na kunyari, sabihin natin na kunyari buwelta si Jonas. Tapos sabihin natin na ahon si Looney. Ano naman yun? Kumbaga parang feeling ko naman under prep naman ako kay Looney nun. Kumbaga kung magbabattle kami ni Looney, baka siya nga lang tanggapin ko na battle sa isang buong taon. Kumbaga yung respeto pang buong taon talaga sa kanya yun. Ayun. Siguro hindi. Baka kung si Jonas na medyo maaga, kunyari September, tapos lalaban pa ako ng isa na hindi si Looney ng ahon, pwede. Pero kung si Looney yung susunod, hindi ko tatanggapin. Ayun.
pinag-uusapan natin, Jonas Looney. Kaso may Basilyong lumulutang ngayon. Basilio? Dahil nung kinall out nyo si Basilio, lalo sa interview mo, hindi ko pa nilalabas, hindi mo pa napapanood yun, dahil hindi ko pa nalalabas. Si Basilio, ito eksaktong sinabi niya, na maganda yung magiging laban nyo. Matatawa sila, pero madudurog ka. Masasaktan ka sa mga pwede niyang sabihin dahil iba yung kaya niyang gawin. Ganun talaga kasi pag matanda na kung ano-ano yung sinasabi mo, di ba? Yung mga Alzheimer, mga ano, hindi mo na alam yung mga sinasabi. Siyempre excited, Basilio yun eh. Kumbaga, kung may Looney ng multi, may Basilio ng jokes eh. Tama. Kumbaga parang, di ba, pa rin, respect your sensei, sabi nga nila na kahit mas magaling ka na sa master mo pa din yan. So, para sa akin, sobrang taas ng ko kay Basilio. At syempre, thank you dahil kinukonsider niya yung mga pautot ko na ganun. At ayun, sana mangyari. Mangyari talaga bago Sana bago kami ni Looney, ayun siya. Ikaw talaga ang gusto niya kasi minamatch up ko siya kay Batas. At ang sinabi niya nga kay Batas, kaya niyo durugin sa Batas. Totoo yun, sinabi niya yun sa napanood mo yun, di ba? Oo. Kaya niya daw durugin sa Batas, pero sa off-cam, sabi ko sa kanya, ba't ngayon ka lang lumitaw? Ba't ngayon mo lang sinabi? Bakit nung si Batas mainit, wala ka, busy nga daw siya. Marami daw siyang trabaho. Ngayon lang parang bumalik yung gigil niya. Oo, tama. Dahil napapanood yun na sila GL. Kahit si GL, kaya niya daw talunin. Di ba? Sinabi niya. Ay, mahirap pag nalilipasan ng maintenance. Kaya niya daw talunin si GL dahil yung style niya masyadong seryoso. Pero siyempre, ikaw, as a komedyante ka, mas madali talagang i-debunk yung Oo, yung mga seryoso. Na sa style eh. Tulad yung ginawa ni Lipcram, di ba? Kay GL. Mocking, no? Pero kung kay Basilio, siguro, hindi sa disrespect sa kanya, pero sana bumatel muna siya ng isa na pang warm up bago siya bumalik kasi iba pa din yung iba pa din yung akala mo kaya mo na tapos ang tagal ng pahinga mo akala mo ganito. Iba pa din yung sumampa ka muna ng isang beses na kung sino bago sa'yo. Depende kung bago ba sa akin o bago kay GL. Oo. Sumalang muna siya ng kunyari, sila muna ni Manda, sila muna ng kung sinong mga Manda Baliw? Hindi ko nakikitang dapat si Manda Baliw. Hindi ko nakikita. Tingin mo sino dapat kung sakali? Basilio? Di mga niya rin, ka-batch niya rin. Pwedeng Basilio Sayad. Huwag naman yun. Kasi aagawin mo. Ay, aagawin mo. hindi. Kasi alam mo naman si Enigma mag-match up. Kumbaga parang sapat na ba yung... Sabagay. Diba? Kumbaga pinaghirapan pa rin ni Basilio. Kahit di siya bumabattle, nasa Batang Quiapo yan. Nasa probinsyano yan. May siya. Meron siyang napupuntahang level ng pangalan niya. Si Manda, andito pa rin siya. Kung merong pwedeng itapat kay Basilio, kayo yun. Sige, yun na lang. Sige, base ka na. Tapusin lang namin tong podcast. Anyway, dito tayo sa mga tanong mula sa page. Dahil eto, excited. Ay, puta. Utang ina, mas kinakabahan nga ako sa mga tanong ng mga hayop na yan. Ito nga ang maganda. Mula kay Andre Loyola ng Valenzuela bilang isang most viewed rap battle league sa buong mundo. Putang ina, hindi naman siya yung rap battle league. Most viewed MCs. Sa tingin mo, sino ang MC sa Pilipinas ang kayang makagawa nun kapag retired ka na? Siyempre, ang pinakamalapit na sagot, ikaw eh. Pa-retire na rin ako, pre. Ako sakaling labas tayong dalawa, wala ang 1 and 2. Siguro, kung active pa si Jonas, tingin ko si Jonas. Pero, mas malaki chance talaga kung komedyante. Yung masa, yung style niya. Siguro, masasabi ko ngayon si Jonas siguro. Si Jonas. Yun. Andre Loyola. Sana nasagot yung tanong mo. Ito naman, from Darwin, mula sa General Trias, Etibac. Meron bang chance na mag-rematch kayo ni Zach Maestro? Tingin ko hindi na eh. Kumbaga parang yung sa akin kasi na ako. Yun nga, dahil feeling ko nga patapos na ako. Parang ayoko nang balikan din yung mga okay na kami ni Zach eh. Wala namang kaming shit ni Zach. Dati gusto ko si Tipsy, pero naisip ko nga kasi yun na okay na eh. Kumbaga,
wala na ring init. Baka kung sakaling maglaban man kami ng mga dating mga nakalaban, ano na lang, hindi na siya magiging classic na katulad nung una. Kasi yun yung tatapatan mo yung last battle nyo So baka maging laro-laro na lang din. Kumbaga parang finals. Friendly game na lang ang mangyayari. Ganun na lang. Hindi, tsaka di ba bago kayo maglaban ni Tipsy, bago kayo maging magkakampi, naglaban muna kayo. Hindi kayo galing sa magkakampi bago naglaban. Hindi. Sayang no, kasi dos por dos na parang sila One Lazy at Harlem pa lang yung naglaban na magkakampi. Tama. Hindi. Naglaban muna kami. Tama ba? Yung ba tanong mo? Naglaban muna ba kami ni Tipsy? Kung naging bago maging kakampi. Naglaban muna kami. So, ang mangyari, one-on-one, tas kakampi, tsaka magre-rematch bilang magkaibigan. Di ba pangit? Parang, Hindi ba? Site. ako gustong-gusto ko nga, para... Kaso ayaw nila kasi iniisip nila, issue, ganyan. Gusto ko ilabas yung skills ko. Ayoko maglabas ng kung anong ganyan. Ba't sumisimangot ka, Bi? Si Enigma gusto makita yung Super Saiyan na ako, ilabas mo si Vegeta. Ganun lang naman yun, di ba? At sa bagay. Paano ba ilalabas yung pagiging Super Saiyan ko si Frieza? Hindi, si Vegeta ilabas mo dyan para... Di ba mas unang nag-Super Saiyan si Goku kay Frieza? Hindi naman Super Saiyan si Frieza, pre. Hindi, unang nag-Super Saiyan si Goku kay Frieza. Kay Frieza. Pero yung parang... Saiyan to Saiyan. Saiyan to Saiyan. Okay. Vegeta. Tsaka, sarap makita binubugbog si Vegeta, di ba? Ewan ko sa inyo. Hindi, gusto ko maglabas ng ng skills. Feeling ko kasi, ang ganda ng history ng yung kwento na meron kami from solid group, best friends, solid tandem, nag-champion, nagkaroon ng konting problema na hindi na pag-usapan ng maayos. Tingin ko magandang rivalry siya, parang kumbaga sa Marvel yung Iron Man versus Captain Civil Civil War, parang ganun siya. Hindi ko siya tinitignan parang parang negative. Tinitignan ko siya as positive na ang ganda nitong match-up na to. Sana matuloy. Kaso, ang mangyari, takot sa akin si M-Site. Personal o bate, takot talaga siya sa akin. Hindi ba kayo nag-uusap? Hindi kami nag-uusap. Dahil takot siya sa akin eh. Hindi lang kayo tumatanggap ng katotohanan. Feeling nyo ang yabang ko. Pero yun ang totoo. Na mayabang ka. Mayabang talaga ako at hindi siya lalaban sa akin dahil natatakot siya. Sige. Ganun kasimple. Tag-ina mo. Tanong ni El Hombre ng Lubao, Pampanga. Malapit lang dito to, no? Kung hindi ka nag-battle rap, ano ang trabaho mo? Hindi ko sure pero panigurado Hindi ko sure na kung ano trabaho pero panigurado pero baka yan. Baka OFW ako. Specific work? Siguro factory. Kasi yun nga, pinakamalaking chance kasi nun, nung panahon na yun parang naisip ko kasi, wala, hindi ka asenso dito eh. Sa Pinas, no? Oo, kailangan dito maging OFW ka o ano naman alam ko sa business nung panahon na yun. Kumbaga, nag-i-start pa nga lang naman ako nun sa battle rap eh. At yung best friend ko kasi, nagtatrabaho siya sa Saudi. Ngayon yung tatay niya, maganda yung doon, pwesto doon, nasa second floor. Hindi, siya, bisor. So, iniisip ko, ang pinakamalaking chance na, na pwedeng kong hingian ng tulong. Siya, kumbaga, inaano ko na pag nangailangan, ako yung recommend mo, mag-OFW na lang ako, ganito, ganyan. Ito, mula kay Christian Camarines ng Iloilo. Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Putang ina, napaka-basic na tanong, pero mahalaga yan para sa fan mo. Ayun, bukod sa siyempre mga anak, games. Pero ngayon mas more on kami ni B. Kumbaga nag-explore na kami ng ibang business. Kumbaga may mga inaaral kami ngayon na bangko. Robbery. Mga ini-inside job. May mga inaaral kami ngayon na mga business shit na panibago. Kasi ayun, hindi naman pwedeng iasa lang lahat sa real jokes. Dahil pag nawala, basag lahat ng itlog mo sa isang basket, sabi nga nila. De, tsaka labas na ng hip-hop yung iniisip ng negosyo. Ay, meron na kayong di ba? Yung apartment? Puta, congrats. Oo, kaso, di ba rin nag-ooperate eh. Bakit? Hindi asikasuhin pag walang may mga kulang pa. Walang mga abutan eh. Ang tatagal. Hindi, ganun talaga yun. Lalo sa mga permit. Tsaka kailangan... Sinabing sa permit
Hindi, tsaka kailangan maging maldita nung may-ari para maganda yung apartment, mayabang yung may-ari. Speaking maldita. of apartment, mayabang, no? Alam mo bang kinapahamak ko yung yung pagbanggit ko ng, multimillionaire ako. Totoo, dapat din mo sinabi yan. Yari ka dyan. Kinapahamak ko kasi yun nga, kunyari may mga inaasikaso kami, ayoko na magsabi ng specific. Kukuha po kami ng ganito. Sige nyo, pamerienda ka naman. Ganito, ganyan. Tapos minsan, kunyari sabihin natin, tig 10K lang yung ganito para ma-process. 30K ito kasi 3 months pa hihintayin. Tangina, sabi ko. Tapos, kinapahamak pa bandang huli. Kaya yung inaano namin, yung pag mag-aasikaso tayo ng may mga kailangan ng pirma o papeles, wag mo nang ilagay yung pangalan ko, ikaw na lang. Yung pinapalagay ko kay B na lang. Tsaka hindi naman ako ang trabaho namin as a rapper, magyabang. Ang pinagyayabang ko si Bilang naman talaga mayaman sa amin, hindi naman ako eh. Hindi, tsaka lahat naman pwedeng sabihin sa battle. Di naniniwala kayo may energy ball si Tipsy D. Di ba? Kinantot sino pa ni Saito yung Koreano. Alam nyo, yung syempre, parang in a way na top 1 kasi, ang unang papasok sa isip mo, successful, mayaman. Kaya, ang isa sa pwede mong idikit dyan ay milyonaryo. Para ilaban doon kay Apex. Lalo na syempre, skills yung inaano niya. Skills yung inaano niya, di ba? Sige, magaling ka, pero meron ka ba nito? Parang ganun lang yung nakikita kong agwat namin ni Apex eh. Kaso, ang problema natin sa mga nanonood, pre, kulang pa rin sila sa knowledge para ipaliwanag na hindi lahat ng naririnig sa flip top ay totoo. Pero okay din. Parang? Okay din kasi nagkakaroon ng hype. Sa bagay. Parang kumbaga, kasi kung tayo nun, alam na natin na peke yung wrestling, papanoorin pa ba natin? Sa bagay, diba? tama. So, okay din na may mga hindi alam para, ganun talaga, binabalance ng binabalance din ng Diyos na kumbaga, ito, kayo mga nag-iisip, ito naman hindi. Hindi papayag si Enigma na binabalance ng Diyos ang flip top. Hindi papayag si Enigma. Hindi papayag. 80% kasi. 80% 80s. Ako, 1980s ako eh. Okay. From Pinpin ng Panitan Capiz. 15 years. 10 to 15 years from now. Kaya mo pa rin bang suportahan ng flip top kung sakaling hindi na si Enigma ang may-ari? Depende kung sino. Pero kung flip top pa rin naman yan, syempre, susuporta pa din. Pero, depende kung sino eh. Kung si Kuya Kebs, okay lang. Basta kung mga kilala natin doon sa na karapat dapat, okay lang. Hindi, si Akata daw papalit. Tangina. Hindi na lang ako sumuporta sa Bar pulo. Di ba? Galit ka ba sa kanya? Galit ka kay Akata? Galit ka? Hindi na, namimiss ko nga yan eh. Oo. Hindi naman ako galit kay Akata. Marami lang akong question sa kanya. Yun nga. Siguro kailangan mo lang di siya makausap ng personal. Hindi naman ako. Baka yung nakikita mo is character lang. Pero ayun nga, sa bagay, hindi mo rin talaga mapiplease yung tao kung ano ka eh. Hindi, tsaka yun nga, pinanood ko nga yung interview nyo. Yung thought ko naman kasi doon, kumbaga, yun eh, ang inano niya, hindi, character ko to eh. Ito yung binibenta ko sa internet, ganyan. Sorry, binili ko eh. Yung ganun, yung sa akin, ganun naman. Tama. Hindi mo naman ako masisisi. Yan yung binibenta mo. Ayun. So, ganun yung naging reaction ko nung unang na yun. Kumbaga kung ano nilatag mo, yung tatanggapin ko. Kung ano yung magiging feedback nun, kunyari, feedback ka naman sa binenta ko, tanggapin mo kung wag negative. Diba? Tama naman. Alam mo na, Nico, mula kay sikat na vlogger from North Caloocan, Kuya Mike, puta sikat pala to. Totoo bang nung pandemic nag-abono ka, Idol Sinyo? Abono, baka okay lang yan Nag-abot ng 1.5. Hindi, kung tutusin, lang yun. Kumbaga parang nasilip ko lang kasi na angulo sa iyo yun na yung pandemic days. Tapos yung kanino bang battle? By 6th Street yata. Basta yung sabi ng git mo na TFTF. Okay. Sa bagay, technique kasi yun. Technique yun. So naisip ko, parang may karapatan akong sabihin to Parang ganun yung naisip ko. So, yun nga, sa marami kasi nagkakalituhan dyan eh, dun sa linya na yun. Ang iniisip nila, hindi, yung sinasabi niyang ambag niya dyan,
yung sa views. Mm-mm. Yun yung sinusumbat niyang ano dyan. Ngayon naman, pero ako, ang iniisip ko nung moment na yun, nung sinusulat ko yun, yung real jokes. Mhm. Kumbaga parang, yung, sa mga hindi ko alam kung pwede kong sabihin pero sorry kay Sir Harry kung hindi. Pero yun kasi, yung sa real jokes kasi, may collab, so yung pumoporsyento yung flip top doon, so may porsyentuhan yung hatian namin. Matik naman yun, alam na yun. At syempre, alam ko, syempre wala pa yung high minds nun So kami yung medyo malaki talaga yung namin nun sa flip top. Hindi naman sobrang laki, mas malaki lang kumpara sa iba. Kaya doon ko naisip yung linya na, okay, pwede kong gamitin yun Parang, iniisip ko na may iaanggulo ko sa akin about Pero sa di ko pandemic. Oo. So, naisip ko na ilagay na yon. Parang kung sakaling may mabuga kang ganun, ma-debunk na nun, parang ganun siya. Ayun. Tsaka hindi ko siya naisip i-angulo sa'yo kasi na-angulo na siya ni Apex Feeling ko meron ka nun. Kaya hindi ko siya ginawa. Okay. Baga parang nung sinusulat ko, sabi ko, dito ang kinatalo ni Sinyo, yung bakit di ka lumaban. Malakas pakiramdam ko, ipagtatanggol mo yung sarili mo sa ano yan. Kaya, ngayon ko sasagutin yun. Hindi ko siya ginamit. Okay. Ito walang pangalan Wala kay Chong Miranda, pangalan niya sa Facebook. Ano ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay? Ang dami nilang gustong malaman tungkol sa iyo, no? Sa buhay, ano ba wala, perfect ako Shit. SNAOL! Sana hindi ko alam kung pinakamalaki ba yun o Siguro, may guilt ako sa sarili ko na parang feeling ko minsan hindi ko nasusuklihan yung effort ni B sa akin Parang marami kasing battle na na hinihingi ko sa kanya na hayaan mo muna ako, hayaan mo ako mag-focus dito. So maraming mga bagay na mas marami siyang nagiging sakripisyo nang hindi ko napapansin. Tapos after nung battle, kumbaga biglang nakakalimutan ko na yung pangako ko sa kanya na di, babawi ako, date tayo, lalabas tayo sa ganito. Ang inihiling niya lang naman sa akin lagi, kumbaga magbakasyon ng... Walang ibang iniisip. Ikaw, puro rapper iniisip mo, yung asawa mo, ayaw mong isipin. Siguro yun, kung pinakamalaki ko man, sa tingin ko sa ngayon, pinakamalaki kong pagkakamali, hindi ko nasuklian lahat ng niyan. I mean, hindi ko natumbasan. Hindi ko natutumbasan yung sacrifice niya para sa akin. Ayun. Tsaka hindi naman deserve ni B. Sa bagay. Yung effort mo pala baldita yan. Eto, tanong ni... Ayun. Chong Miranda, sana nasagot yung tanong mo mula kay Sinyo. Mula naman kay Neil Reyes, Cueva ng Kalapan. Sino ang idol mo sa Viva Max? Viva Max, yung mga old school yan, di ba? Hindi. Viva Hot Babes. Viva Hot Babes ba yun? Viva Max yung mga sa ngayon, mga hubad-hubad. Maui Taylor na sana sasabihin ko, iba pala yun. Ay, tong thank you pala kay Madam Maui. Kayo po ang dahilan, ba't ako 5'10 ngayon? Maui tsaka si Rika. Viva Max. Hindi ko alam yung pangalan pero kung siguro may bias doon. Ano pangalan nun yung... Angelica. Yung chinita na... Wag si Asi Acosta, akin yung pare. Sino ba yun? Asi Acosta yung chinita, akin yun. Hindi! Yun ba yun yung maputi na Tangina, wag na. Next. Baka si Asi Acosta. Selos pa si Kuya. Pwede, pre, akin yung pre. Sino ba yun? Mutangin. Hindi ko alam pangalan Basta, hindi, yung maputi doon si Angelica Robginto. Angelica. Angelica. Tapos si Robginto, maganda rin. Pero Asi Acosta ako doon. Yun, oo, hindi lang. Sabi ni Frank Aya. Alam mo ba na ikaw ang most viewed MC at si Badang naman ang most mentioned? Oo. Alam ko. Most mentioned ang puta. Akala ko saan napapunta yung tanong. Puta, kitang tanong yan. Ay, nako. Abraham Ison, etong tanong niya, gaano kabigat ang pressure na maging number 1 most viewed sa buong mundo, tapos madaming nakabadibag sa'yo? Apex, Poison, Jonas, tsaka Lip Cram. Lip ba to? Ayun.
Hindi ka ba nakakaramdam ng disappointment sa sarili mo dahil yun nga, natalo ka nila kahit most viewed ka? Sino? Si Jesus? Di ka natatalo. Si Pacquiao nga, ang galing-galing, natatalo. Tama naman. Siyempre, malaking pressure dahil hindi naman ako hindi naman na ako siguro sa sa edad ko o sa tagal natin sa battle rap. Hindi na tayo para dun sa sa manalo matalo eh. Pero siyempre, isa 'yon dahil kailangan talaga dahil paano naman yung mga fan mo, 'di ba? Pero parang mas goal na kasi yung yung makapag-perform ng maganda. So mas nadi-disappoint talaga ako. 'Yun, katulad nung kay Poison, nung Kalalip at Jonas, mas nadi-disappoint talaga ako pag hindi ako nakakapag-perform ng malinis kaysa sa matalo ng yung bakbakan talaga. Kunyari yung battle namin ni Tipsy na bakbakan talaga nung panahon na yun. Okay lang dahil kahit matalo tangina, nakasabay ako kay Tips or nakapag-perform ako ng maayos. Yun parang panalo na ako sa ganun eh. So, kung sa pressure meron talaga, lalo na, syempre lalo na ngayon dahil most viewed ka nga, mapapansin lahat na lalo na maraming nakakapansin na nung battle natin, akala mo mga anghel walang ang babait dahil natalo kayo Poison. Tangina mo, hanggang ganyan ka na lang, wala ka na, biglang laba. Akala mo mga langgam na may nahulog na pagkain, biglang labasan yung mga basher Pero di ko pa nga pinapanood yung battle namin ni Poison kasi alam ko maraming maraming shit na comment talaga doon. So, gusto ko siyang panoorin at basahin pagbabattle na ako ulit. Okay. So, sayang kasi yung gigil Sayang kasi yung gigil kung ngayon ko siya papanoorin tapos wala naman pagbubuhusan. So, ayun. Nagbabasa ka ng mga comment Oo. tungkol sa'yo. Bakit? Hindi ko alam kung pero para sa akin kasi, nakakatulong siya na nakakagulo. Okay. Una, nakakagulo siya pag, siyempre, unang nabasa mo, na parang, ina nito, hindi ba nila alam na gaano kahirap to? Parang, wala kang alam sa battle rap, o ganun maganito. Pag tinanong mo naman siya, may alam ka ba? Wala ka naman alam Parang, basta ang dami ko nagaganon na Pero pag kumalma na ako, doon ko na may isip na, na, tama nga naman, Parang, may bandang huli, may mapupulot pa rin ako na lesson doon na, okay, sige. May mga kasi may mga bagay kasi na hindi kayang sabihin ng mga nakasuporta sa iyo na hindi mo maririnig sa kanila yung mga ganun na ayusin mo to, i-improve mo to. Laging hindi okay lang yan, bawi ka. Lalo pagkaibigan. Puro ganun So kailangan talaga yung iba doon ko talaga na nalalaman na okay, tama nga naman. Ayun. Mas maganda talaga na makakuha ka ng kritisismo galing sa iba. Kasi mas diretso walang filler. Tsaka mas maano mo yung sarili mo na oo nga Hindi kasi sasabihin ng malapit sa'yo na mali ka dahil kahit tama o mali ka, mahal ka namin. Ganun yun. Anyway, tanong ni Stephen Javier, ano ang pinaka-paborito mong bara na nagawa? Pinaka-favorite line mo? Siguro yung yoga. Yung kay Shay, okay? Kasi yun talaga yung namin Kumbaga yun yung nagbago talaga ng buhay namin ni B. Yung dahil sa minsan nga naisip ko pa rin yung paano kung di ko sinabi yun. Paano kung di ko naisip yun. Magmula kasi noon, after nung battle namin ni Shay, doon nagbago talaga lahat ng sobrang biglang pagising ko parang biglang superstar na ayun. So, isa yun, hindi man yun yung pinakamaganda para sa iba, pero para sa akin yun yung pinaka the best. Dahil marami rin naging benefits. May yoga run online pa. Sobra. Diba? At saka tumatak din talaga yun. Anyway, sana nasagot ang tanong mo. Ito naman, walang pangalan to, pero pangalan niya sa Facebook ay Para sa Bayan. Para sa bayan din niya tatanong yan Bakit niya ni-rhyme yung confetti at ang lupit mo naman, pre? Speaking of confetti sa ang lupit mo naman, pre. Alam ko, ribat yan Ribat nga yun, hindi mo siya. Freestyle yan freestyle yun. Hindi ko din alam. Ba't ko ba ginawa yun? Feeling ko yata nung moment na yun, magka-rhyme yun. Hindi ko alam. Siguro na lang ako, na bigla lang ako na pagbato nila. Kasi pinipilit kong Pinipilit kong, may rebat kasi ako nun, kanila
price tag Chris yata nung after nung first round nila. Nag-rebat ako bigla ng nonsense. Gumanon ako, tapos nagulat ako, nag-react yung mga tao na pagkatapos lang mag-spit ni price tag. Alam ko yung huling sinabi ni price tag dun. Ikaw naman, ina mo, magpatawa ka na. Tapos pagka hindi pa natututok na ni Sir Kebs yung camera, nonsense! Gumanon, tapos nagwala yung mga tao. So, iniisip ko, sige, magre-rebat ako ulit ng parang ganong kabilis na susundan ko kagad pagtas ng round nila, mag-follow up ako kagad ng rebat na hindi ko na naiisip. Una ko nakita akong pwede. Tangin na, sige pre. Nirime ko na dun. Ayun. Tsaka wala namang perfectong freestyle eh. Yung mga rebat na na naka 4 bar set, feeling ko yan, pre-med yun. Walang freestyle na perfect freestyle nga eh. Anyway, tanong ni Jake Otero, sino ang ayaw mong makalaban na MC? Paano ba? Ayaw dahil... Ayaw o hindi mo... Siguro tanong na to, ayaw dahil hindi mo siya kaya o ayaw dahil hindi mo siya trip? Kung ayaw dahil hindi ko trip, parang pangit naman pakinggan pala nun, no? Ayaw dahil hindi trip. Sino ba? Sino? Hindi, ayaw na lang dahil baka may masaktan naman ako sa damdamin na gano'n eh. Bakit? Ayaw dahil feeling ko hindi kami bagay na lang mag-battle. Sino? Tingin ko, siguro kunyari yan, sila Invictus, sila Lanceta, yung mga ganong style na parang feeling ko kasi, ba't hindi nila si Sayad? Parang kung makikipag-hardcorean. Kasi ayun naman talaga yung parang roots nila yung style nila, di ba? So, yun nga, kumbaga yung style kasi nila hardcore na may halo na ng ibang style ng MC. So, feeling ko, yun lang naman hinahabol ko yung yung horrorcore shit na makalaban eh. So, ayun, side na lang. Ayun, Sayad. Sana nasagot yung tanong mo. Anyway, naghahanap pa ako dito ng tanong. Magkakaroon ba ng pagkakataon in the future na tournament sa bargain from Mac ng San Fernando, Pampanga? Oo, ngayon may start ng tournament namin ngayong July. July 5, ewan ko kung siguro naman release na itong podcast na ito bago mangyari yun. Release to. July 5 dyan sa Branded, sa Muñoz. Doon yung unang Ano yun? Start ng tournament? July? Hindi kaya alanganin yun? Alanganin nga siya, kaya ang ginawa namin, yung buong lineup namin doon sa parang isa buhay nitong nakaraan. Ginanon namin. Siya parang July, August, September, October, diba? 6 months, December finals. Kung hindi December, baka i-move namin ng January. Baka pahinga yung December. Hindi, dapat bago November. mag-finals. Ako Huwag kayong makialam kasi liga namin yun. Sa diba? bagay. Anong pagkain nyo dun? Kami? Palabok. Natuloy yung sinabi mo na may talent fee na binibigay. Sa amin? Pamasahe. Sa akin din sa pulo na nagbibigay na rin ako ng pamasahe. Dahil shoutout kay Madam Erlyn Xiao dahil nagbibigay. Shoutouts kay Madam Erlyn Xiao. Sa Taiwan. Yung binibigay ni Madam Erlyn Xiao, binibigay ko sa staff, pamasahe. Pinagkakasya ko na. Hindi man ganun kalaki, pero at least meron. Meron, di ba? Tapos yung mga nakukuha namin na damit sa Real Jokes, Black Manila, Hype Beat, yung Killions, yun, lahat yun pinamimigay namin dahil para walang masabi si B. Shoutout sa Pinoy Bully Board. Sabi si B. Eto na, magandang tanong to. Tanong ni Edric Malaka. Anong pangalan ng babaeng organizer sa Cavite? Tangina nyo! Ewan ko sa inyo napulot yung hayop na yan. Hindi ko rin alam kung saan ko napulot yun eh. Isang beses na ako nag-event sa Cavite. Asama ko pa si B. Ngayon, putang ina, hindi ko alam kung saan ba nag-origin yung... Hindi, sa pagkakatanda ko kung bakit ko nasabi yun, parang bago laban natin, may event daw kayong sa Cavite. Tapos doon yun. Ayun. Doon ka naisip na, Cavite, babaero si Sinyo. Sige. Doon ko siya naisip kasi alam mo kung bakit ko inaanggulo sa iyo yung babaero, pre. Ano ba pwede mo? Paspogi ka sa akin eh. Sirain ko na lang dignidad mo. Mas mayaman ka sa akin eh. Ganun naman yun, di ba? Kumbaga ako,
nag-ambag ako ng views. Nag-ambag ka ng pera. Ano ba yung pwedeng isira sa'yo? Pero hindi naman kita malalait eh. Wala ka naman bitiligo. Tangin naman yun. Kumbaga sa physical appearance, pre, wala akong pwedeng i-ano sa'yo. Yung pag-gym kasi lumaki na katawan mo. Ang naisip kong technique nun, kaya pag ikaw kalabang ko, pre, yung personaling ka. Issue. Yung issue. Yun kasi yung parang, kadalasan sa komedyante, pre, ang pwede mong i-angulo dyan ay personal issue. Pagka-technical ka, yung ko-comedihin mo siya. Pero, huwag mo sabihin yan, malalaman ng mga, paano tayo hindi nanonood yun. Hindi, kaya ako naisip yun. Ayun, sinasabi ko, wala invento ng lahat yun. Kailangan ko siyang gawin kasi, sobrang laki ng lamang sa akin ni Sinyo pagdating sa appearance. Sa bagay, kahit ako, baka gawin ko yun eh. Sa pera, yung ganun. Kung ako din nasa sitwasyon. Tsaka natutunan ko din yung kalaloni, yung mga ganun eh. Yung mga ganung angle, pre, na parang, pwede yan, yung mandamay ng ganito kasi nagagawa naman nila Loni. Ang problema lang, pag sa 3GS, parang ang sama-sama. Oo, no? Di ba, no? Bakit pag sa 3GS ang gumawa ng damay, halimbawa, si Batas, kantutin ko nanay mo, okay lang. Si Loni, kay Ann Mateo, tapos yung ginawa niya kay Lil Sisa, na kay Mix, di ba? Di ba, nabuntis mo si Lil Sisa, sabi ni Mix, sabi kay Mix. Tapos si Ann Mateo, palamas naman, oh. Bakit pag kami gumawa, parang, puro chismis. Lahat naman yun, natutunan ko lang din sa technique. May nananaano na lang parang, anyway, bahala kayo sa buhay nyo. Meron ka bang isang hindi parang makakalimutang banding kay Enigma o yung parang masabi mong tangina pwede kong ipagmalaki na meron kami ni Enigma? Yung parang ganun. Siguro kung moment muna, yun talaga yung first time kong makasakay ng aeroplano eh. Ayun lang, parang sarap lang sa pakiramdam na, putang ina, pinalipad ako ng talent ko. Parang ganun yung iniisip ko nung moment na yun. Tapos kung banding moment naman kay Sir Arik, hindi ko makakalimutan siguro sa kanya, yung pagtimpla-timpla niya ng alak. Mahilig siya. Ang hilig niya magtimpla ng alak, tapos pinapaikot niya yun, di ba, tuwing anniversary, magdadanan siya, titimplahan niya yung alak. Tapos ang papangit ng lasa. Yung mga uprising talaga, umiinom ng yung mga alak na may cobra sa loob, yung mga ganun. Parang ganun yung mga lasa eh, no? May mga cinnamon rolls na Ewan ko, kay Sir Arik, tigilan mo na yun, sir. Yan pa yung dahilan kung ba't tayo magkakalasan eh. So hindi ka nasasarapan sa flip-top beer? Sa flip-top beer, okay lang. Pero yung mga flip-top, yung mga beer na makikita mo biglang aabot sa'yo, kulay gatas, iinumin mo ba yun? Akala mo may Yakult na may Chucky, tapos nilagyan ng gin, parang... putang ina, Boracay na timpla. Basta parang, akala mo naman si Sir Arik, high school, yun yata yung mga ginagamit na sa chicks niya nun eh. No? Diba kinuha ka dati sa probinsyano dapat? Ba't hindi ka tumuloy? Dahil sa schedule. Kasi ang nangyari nun, nung pagka-message nila sa akin, mama ko tuwa eh. Kasi idol niya si Coco tsaka sikat ang probinsyano nun. Una, nagde-demand kami ng ng baka po may pwedeng matirhan. Yun kasi una na, nahawa lang si Coco kasi. Kasi yun nga, Pampanga kami manggagaling. Tapos, after kasi yun nung battle namin ni Shay, so, maraming mga guesting nun eh, as in sunod-sunod talaga. So, nag-ano kami na parang, sir, baka may pwede kaming matuluyan na malapit pag sa taping. Kasi, ayun nga, busy din yung schedule namin. Hindi di daw obra. So, ang pinaka naging problema pa namin nun, nasa tournament na kami nun. Ano yun? Yung 2-on-2 natin? Yung 2-on-2 na yun. 2x2 na yun. Okay. So, ang naging problema ko, may 2x2, tapos yung mga guesting na ni Rian noon, na natanggap niya na. So, inaano namin. Rian, yung nag-manager sa inyo dati. So, ang inaano namin, parang, paano po to pag may event dito, tapos kailangan ako dyan? Ayun. Tapos, ang inaano nila, hindi
parang inaano nila na, eto, magtatagal to, yung guesting, hindi naman Parang mga ganun Oo, yun. ganun nga din yun. So, inaano ko na, parang ang pinaka-inaano nila, iwan ko yung tournament. Yun. So, parang nasa isip ko naman kasi, hindi ko naman pagpapalit si Enigma dahil sa inyo. Parang doon ko nga na, Coco Martin ka lang, Joseph Martin ako. Tabagay. Parang- Tabagay. Hindi ko naman pagpapalit. Siyempre, may commitment na ako kay Sir Arik na tapos biglang dahil sa lalabas ka na sa TV. Kumbaga, si Enigma nga ang dahilan kung bakit nyo ako napansin. Tapos iiwan ko siya dahil napansin nyo ako. Parang, ayun, kaya hindi ko na din tinanggap. Pero, siyempre, sayang. Nakipagbarilan pala sana ako, no? Ayun. Tingin ko ano ka, pre. Ikaw, kasi ang alam ko, ikaw papalit kay Pepe Herrera. Ako ang kinukuha niyang Oo. parang ano ba tawag nun? Sidekick niya. Sidekick niya. In long run yun, pre. Oo. Pero yun nga, hindi ko kumbaga hindi ko mabitawan si Sir Arik para dun Alam ko naman na malaking opportunity siya. Kahit si Coco mismo nakausap ko na ito gagawin mo, kasunod yan, may panday tayo, may ganito tayo. Pelikula. Parang iniisip ko, kung wala ako sa tournament, okay lang. Kaso, nasa tournament na ako. Tsaka, nagsusulat na kami kala ALX nun, kala Fangs nun. Tsaka marami talagang sakripisyo dyan, pre, tulad nung, alam ko, bago ako kunin dyan, ikaw talaga dapat. Nung nasa Malacanang ako niyan, tinawagan ako, tapos dahil sa sobrang, yung sinabi mong schedule, pre, yung parang, sa Malacanang kasi, papasok ako ng 7, uwi akong 4. So, ang taping ko lang niyang pre, gabi. Meron kaming day effect na naaapektuhan na hindi nila ako makuwanan. Pinapili na ako. Nakakaisang buwan na akong taping. Shernan, kailangan na kasi kailangan mo na mamili. Malacanang, artista. Sabi ko doon sa boss ko sa Malacanang, boss, kahit sino siguro, pangarap pag-artista. Buti na lang, director din ng Channel 5 yung, sige na, piliin mo na yan. Nag-resign ako doon. Okay. Tapos nung nandun, marami talagang sakripisyo, pre. Kung ganyan yung parang nagiging problema mo, feeling ko, baka angalin mo rin yung... Baka hindi rin umubra, no? Marami mga schedule. Lalo yung yung sinabi mong, yung tutuluyan, medyo malabo yun. Lito lapid niyo, uwian. Ang kapal pala ng mukha ko, no? Oo, pre. Natanong Ayun ko. lang, Sorry, para sorry, apatis, sorry. alam mo lang. Sorry sa industry. Hindi, wala talagang ganun, pre. Baga, kung sa flip top, nandito tayo sa top 1 ka top 2, doon rookie tayo. Oo, sigurado. Back to basic tayo doon, balik sa umpisa. Bago umangat ulit. Pero dahil Coco Martin ang kasama mo, pre, nandito ka sa gitna agad nun. Okay. Ganun yun. Kaso yung mga demand, medyo... sorry sa word pero nung nandun kasi kami, mga unang dating namin doon, medyo yung tingin pag rapper ka, pre. Hindi ganun kataas. Kaya parang marami kaming naranasang medyo, alam mo na, iba sa naranasan na, iba sa pakikitungo. Dahil dito sa flip top, pre, iba tayo. Pero doon, hindi ganun kataas ang tingin. Hindi naman pero hindi parehas nung pagtingin sa community natin pag nandun ka. Pero, ang natutunan ko doon is tiyaga. Buti nga ngayon, natyaga ako siya, nasa kabila na ako, nasa GMA na ako. Triple ang trabaho. Sasalain ka din talaga Pero kung kukunin ka, pre, papayag ka na. Ngayon? Oo. Batang Quiapo. Baka hindi na din. Dahil sa narinig mo sa akin. Oo, ganun pala. Ganyan pala kayo dyan. Hindi, pero siguro kahit di ko narinig, baka hindi na din. Parang feeling ko kasi ngayon mas, yun nga, yung mga inaaral nga namin ni B. Kumbaga, at least doon, kasama ko, hawak ko oras ko. Oo. Pag gusto kong magtrabaho, pag ayoko, pero pag kailangan ko ng pera, doon lang ako magtatrabaho. Parang ganun So, di na. Tsaka ang nakikita ko, pre, hindi mo na rin naman kailangan ng ganung kasikatan. Ang kailangan mo na lang family bonding at stable na para sa pamilya. Tingin ko, ayun yung isa sa magiging goal mo Kasi yung kasikatan nakakaumay din sa totoo lang. Seryoso. Kung ako lang, ayoko na nga, minsan nga yung mga anak ko nagre-reklamo na din na na parang, Daddy, parang, syempre hindi mo maiwasan pag nasa labas na na nagre-reklamo na sila na na hindi ma-enjoy yung oras. Oo, meron pag yun. So, minsan nga iniisip ko parang sana parang
ano na talaga, yung stable na talaga na hindi ka na mauuga kahit anong mangyari. Tapos Ang ina. matapos na Sarap nun. pag natapos na yung flip top, sumusuporta ka na lang, Mm. i-sponsor o nanonood ka na lang. Tapos yung hindi ka na napapansin, Yun mas maganda yun. yun na masarap. No, sa una, masarap magpapansin. Oo. Pero pag tumagal talaga, mahirap din i-handle yung fame eh. Tsaka dala na rin ng pagdagdag ng edad. Ako, kung magkakaroon ako ng 100 million, di na ako mag-YouTube. Di na ako gagawa ng content. Di na, baka cellphone ko yung touch na lang. Tapos, pipili na lang ako ng bahay sa probinsya na ayoko na rin talaga. Ganun na, mga... Pag meron kang 100 million, Farm, pre, farm. hindi na mauubos ng talong yun. Talong okra, bagoong, isda, hindi mauubos ng ganun yun. Talong. Tangina yun. Paano pag bumili ka ng lupa sa ganito, may taniman, tatanim mo na lang yun. May poultry ka maliit, no? Sabihin mo na lang, sa isang taon, 1 million, 100 million, 100 years ka pa ba, ilang taon ka na lang, di ba? Ano nga kumbaga parang, minsan may mga nakikita akong comment na, wala lang, nakakatawa lang. O kaya minsan sa mga MC, sa mga angulo na, tayo na mo, ikaw, puro ka lang ganito, puro ka lang ganyan. Kumbaga, minsan naisip ko na, sige, mas magaling kayo sa akin, pero, saan ba kayo nadala niyan? Parang, saan na ba kayo dinala niyong pinagmamalaki niyo? Kumbaga, yun yung kumbaga, yun lang naman ang goal ko dito. Sige, kayo yung ganyan, kayo yung ganito, pero magre-retiro ako dito ng nakangiti. Yes. Parang, yun yung yun ang goal ko dito eh. Mm-mm. Parang, bababa ako ng entablado na to ng nakapakyu. Parang ganun eh. Parang ganun yung yun lang kung kayo, nga, parang siguro doon ko na din na yung sa pagalingan, matatapos talaga eh. Mananawa ka eh. Kumbaga, yung mga OG nga dati na basagulero, yun pa rin yung bagsak nila eh. Tahimik. Tahimik na buhay. Lahat Ayaw ng tahimik away. eh. Oo. Kaya nga pinapayuhan ko rin yung iba na tulad yan, yung mga bagong pasok na komedyante sa atin na mapupusok pre. Hindi ko na siya babanggitin kung sino siya. Sabi ko sa kanya, dati ganyan din ako pre. Konting kibot. Nagpo-post ako. Kaya marami ako naging kaalitan dati. Ngayon pre, tangina maniwala ka sa akin. Gumawa ka ng isang paraan o sa mga bago. Gumawa kayo ng paraan kung paano kayo makikilala dahil nasa flip top na kayo. Kailangan yung gawin yan. Huwag kayo mag-focus sa dapat technical, dapat hip-hop ka. Sa 100% ng Pilipinas, nasa 10% lang ang community natin. Huwag kayo mag-focus dyan. Kailangan lumabas kayo sa kahon at kailangan kayo mag-isip ng ibang paraan. Nandiyan na kayo sa nandiyan na kayo sa spotlight eh. Isip kayo ng paraan paano mas makikilala at the same time, yung ugali talaga, yung pakikisama, yun yung kailangan nyo. Hindi yung huwag kayong kumuha ng kaaway dahil sikat. Huwag kayong kumuha ng ganun. Kailangan isipin nyo pa rin yung nasa labas ng kahon palagi. Hindi dapat laging magaling lang. Hindi dapat ganun. Pero yan, normal din naman talaga na dumaan yung mga bago dun sa Sa bagay, kahit mapusok tayo, na ganun tayo eh. Sigurado naman, pinayuhan din tayo ng or nakarinig din naman tayo dati ng, so lang yan, huwag kang maging ganyan, huwag kang maging ganyan. Anong hindi? Ilang taon ka na nga sa flip top, pre? 2011 ako eh. 14 Tama ba? 14 years. 2025 na ngayon eh. Hindi. 14 ba? 14, 2025 minus 2011. O 14 nga. 14 years, pre. Ikaw ba? Anong year ka ba? 2014, 11. Oh? Pumasok kami nun, yung, galing kami ng TM Republica, tapos sumasali na kami sa kung saan-saan. Biglang nag-tryouts. Nandun ako nung debut mo sa yung blue pa yung buhok mo eh. Oo, laban namin ni Pistolero yun. Nandun ako nun eh. Wala talaga akong plano mag-costume noon, pre. Napanood ko lang si Bitoy bago ko umalis. Bitoy, no? Idol ko kasi talaga yun. Taisip ko noon, sabi ko, kung papantay ako sa mga style nila Batas, nila Balakid, yung seryoso, nila Plikchi, mahahabol ko ba sila kung ganun? Hindi, kailangan ibang kulay ng itlog ko. Kailangan pula ako, puti ko yun lang. Nakita ko yung yung wig. Tapos panood ko si Bitoy, idol ko talaga yung effort pre si Asi, si Daoming si. Ito gagawin ko. Biglaan lang yun. Hindi ko naisip yun nung nagsusulat ako. Nung paalis ako, tsaka ko lang naisip. So, freestyle yung iba mo doon, no? Yung may mga sulat, ay yung red card. Oo.
Yung Azi, freestyle yun. Tapos yung gano'n, yung Temek. Kasi si Azi gano'n eh. Sa bagay, mga adlib mo pala. May balita kasi ako na yung Smaglas versus Sharon, dapat ang kalaban nun ay ikaw. Sinyo versus Sharon. Ano nangyari? Bakit hindi natuloy? Alam ko, ang pagkakaalala ko sa chat kasi ni Sir Arik, parang, ayun nga, ahon. Parang, kailangan nandun ka. Parang ganun yung ano ni Sir Arik. Tapos tinanong ko sino kalaban, binibigay sa akin si Sharon. Siyempre, una kong iniisip, sir, di ko naman kaya mag-straight ng English na na ganito, ganyan eh. Hindi mo naman kailangan eh. Yun naman yung inaano ni Sir Arik. Parang, pwede naman yung parang ginawa ni Zaito na Tapos medyo interesado ko na hindi. Parang nandun pa rin kasi ako sa Kumbaga parang nandun pa rin ako sa ayoko muna kasi nga dahil nga yung battle namin ni Apex tuloy. Ni Apex dapat last ko na yun eh. Kasi na din ako, kumbaga parang dahil nga nang dumaan yung pandemic, kumbaga ayun pala, mas masarap palang nanonood. Mga ganong shit. Parang wala na akong gana. So, after nung battle namin ni Apex, tas yun nga, umikot na yung taon, papunta na doon. Parang wala pa sa wala pa sa feels ko na lumaban ulit. Tapos, Sharon pa, tangina nun, yun, di ba? Parang yun yung delo ng Magaling mag-rebat din yun. Yun yung delo nila eh. So, ayun lang, hindi ko lang kumbaga, feeling ko hindi ko pa hindi ko mabibigay yung para sa ahon, lalo na ahon, ang kasi ng ahon eh. Ang laking pressure kasi ng ahon. NBA All-Star yun Oo eh. Ganun yung dating niya. So, ayun, feeling ko, hindi ako para dito, hindi ako para ngayong ahon na to. Kaya hindi ko tinanggap. Pero kung sakaling eto ngayon, pwedeng possible na mangyari na bumatel ka na pore ng kalaban mo. Isa din yon pala, naalala ko na. May sinabi pala ako kay Sir Arik. Kumbaga, ang inano ko rin na, aware naman ako syempre kung yung makakalaban ko, mabibigyan ko ng exposure. Malaking exposure ang mabibigay ko sa kalaban ko. Isa yun sa sinabi ko pala kay Sir Arik na Sir, kung magbibigay ako ng pagkakataon, siyempre sa sa kapwa MC ko dito sa Flip Top, hindi ko na para ibigay pa sa mga yan. So, ayun, baka hindi din. Kung salimbawa, kung ganun pala yung isa sa mga parang naiisip mo, kung sa mga rookie, na parang bigyan ko kaya ng exposure to, sino nakikita mo? Bukod kay Jonas kasi hindi niya kailangan. Yung mga rookie lang na tingin mo. Sa ngayon wala akong naiisip kung sino, pero parang ang pinaka naiisip ko na lang na paraan para makapagbigay sa rookie ng exposure, na lang isa buhay na lang yung wala kang choice. Okay, tama naman. Parang, sige, para walang choice, isa buhay na lang. Nagpaplano ka na mag-isa buhay? May binubulong ako kay B kasi yung mga decision ko ngayon, syempre dapat alam ng asawa ko eh. Inaano ko sa kanya na gusto ko mag-isa buhay next year, kaso may ibang plano kasi kami. So, yung plano kasi na yon, kukonsumo ng isang buong taon halos. So, ang inaano niya, enjoyin natin yung moment na yon at ayoko nang may kahati sa sa attention sa lalo na tournament. Kakaasar kiligin ng puta. lalo na tournament siya. Siyempre, tournament isang buong taon na Hindi, tsaka laglag ka naman sa first round. Yun na lang gagawin ko, di ba? Sira ang plano ni Sir Arik eh. Ano ba plano yan? Hindi pwedeng i-share? Pwede naman. Hindi, plano kasi namin na mag next baby na next year. Yun na. Sabi na. Basta wag mong kakalimutan yung mga sinasabi mo. Yung grasshopper no. Hindi. Ako, kasi dalawa na anak ko eh. Di naman ako parang, paano kaya makakaroon ng lalaki? Search lang ako. Tinry ko yun. Sa ibabaw yung babae, dog style. Nangyari. Tang-inang usapan niyan ganyan. Para din malaman, kasi maraming mga dito na puro babae anak. Wala naman masama, pre. Ako, nung pinanood, paano magkaroon ng anak na babae, na lalaki? Sabi nung isa, napanood ko yun, kailangan nasa ibabaw ang babae. Pag nilabasan ka, dapat gano'n, hayaan mo lang siya para pasok na pasok sa perta yung dog style, para pasok na pasok. Tinry ko, pre. Lahat ng kada magtatali kami, ganun, pre. Lalaki. Okay. Di ba? Kailangan ganun ang gawin mo, pre. Sige, at pag nangyari yon, may utang na loob ka sa akin. Re-record ko. Tama ba to, Nan?
Hindi, ano ba tawag doon? Nagpastad. Pero maganda plano yan. Pero isang taon ba yun sa bagay? Kailangan maging ano ka dyan eh. Hindi kasi may ano pa daw eh. Tinatanong kasi namin yung Obi. parang nagte-therapy sa amin. Ang pinapayo niya, kasi nag-ano si B eh, ano ba tawag doon? Nagpapa-inject siya eh. Para hindi mabuntis. Dapat wag. Hindi. Ano yan, parang kailangan may ipa-flash pa bago Alam mag-anak. nyo, ang contraceptives ba yun or yung tinuturo? Hindi maganda yun. Hindi, pwede naman kayo mag-condom eh. Yuck. Unprofessional. Oh. Hindi, para lang mas safe. Hindi, Kasi joke lang. ako sarili kong experience to. Marami akong kaibigan sa amin. Siyempre, yung trabaho nila, nasa release kami, bar, nag-ano sila, pipils. Ngayon gusto nila magkaanak, di na mangyari. Kasi ang contraceptives, para sa akin, sa sarili kong pananaw, parang sinasarado na yung ano mo eh. Kaya ang iba nagpaparaspa eh. Dapat hindi, mag-condom na lang kayo. Ano pipiliin mo? Yung yak o magkaanak? Hindi, parang ano lang din naman. Ano ba tawag doon? Parang pinapatay niya yung cell na para, yun nga, hindi mabuo or hindi mabuhay. Sinasabi lang yung pre. Kaya ang kailangan gawin nga daw, ipa-flash pa. Parang lilinisin. Hindi, Oo. tama ba? Parang parang cleansing ganun. yun, pre. Parang cleansing. Ako naman maglilinis, okay lang. Pero dapat sa bagay, trip nyo naman yan. Anyway, kaya pa yan. Para sa akin, kaya pa yan. Kailangan lang yung healthy living, walking. Ayun nga, kailangan. Yung kinakain, iwas alak hanggat maaari. Kaso, malakas ka mag- Hindi, ngayon, ako. Iwas alak na ako. Siyempre, rest in peace kay Romano. Pero ang laking eye-opener nung nangyari kay Romano. Mula nung nangyari yan, parang, ayun na, na kami, nagpa-blood test, general check-up na kami Kailangan yun, pre. nila B. Kasi, nung moment na nandun kala Romano nun, nakikita ko, syempre, malungkot yung pamilya niya, umiiyak. Asawa niya. Family, basta yung buong pamilya niya umiiyak. Hindi, parang, syempre, okay, sige, malungkot. Normal na pakiramdam. Nadurog talaga ako nung libing na. Nakikita kong umiiyak yung anak niya. Tapos na-imagine ko yung sarili ko, yung mga anak ko. Tangina, lilit. Parang ganun na nalagay ko yung sarili ko kay Romano. Tangina, pag hindi ako nag-ayos, ganito magiging kahinatnan ng anak ko. Parang ganun. So, ayun, laking naging eye-opener nung kay Romano. Kaya mula nun parang, minsan nga sa isang buwan, isang beses na lang umiinom. Occasionally na lang lahat. Yun. Mahalaga talaga ang general check-up para sa akin o para sa amin. Kasi kung ang coaching nga, chine-change yun lang every 3 or 4 months, tao pa kaya? Dapat tama. General check-up, lahat. Malaking gastos pakinggan. 2K, 2.5, pero tao ka eh. Kailangan may ganun eh. Motor nga may change oil, sasakyan may change oil. Ako nagaganon din ako. At tingin ko yung kay Romano, pre, kaya nasagad niya rin yun. Tapos ang hina niya pa magtutubig. Mahilig siya siguro sa mga soft drinks, alak. Alam mo yun yung nabugbog na rin yung atay. Nagpatong-patong. Dapat yun eh, pre. Wag ka masyadong ma-stress din sa puyat, ganun. Lalo na yung battle rap. Di ba, may mga moment na, parang nocturnal ka, gabi ka lang nakakapagsulat o madaling araw lang eh. Dapat talaga, maayos tulog mo. Kaya ako, natutulog ako mga 9, 10, gising ako maaga. Parang, yung katawan ko, pang tatay na. Yung ganun yung routine ko. Tapos, nag-iinom pa rin naman ako, pre, every weekend. Pero, weekdays, kailangan tubig, tas gulay. Tsaka nag-exercise ka pala. Nagwo-walking ako. Ngayon, bumalik ako, pinalipas ko lang yung April, May. Kasi sarap kumain eh. Pero ngayon, walking ulit. Pero yun, kung pwede ko nga lang iwasan yung alak, pre. Kaso ang hirap eh. Hindi, mahirap. Lalo na sa natin eh. Sa circle natin eh. Tas ikaw, puro beer pa, dinibira mo. Beer. Buti hindi ka ihi ng ihi sa beer, pre. Hindi, yun nga siguro din yung isa sa rason ba't nagka-crystal ako sa bato eh. Delikado yun. Nagkaroon ako. Pero naman, kaya pa siyang, di pa siya kailangan igamutin na mga pills o madadaan pa siya sa exercise tsaka water therapy. Kaya pa. Kailangan talaga pre matubig ka kasi
Kaya nagkaka-gout din yung iba kasi hindi masyado nagiinom. Meron nga akong napanood na isang doktor. Pag may gout ka, hindi totoong hindi mo kailangan kumain ng munggo. Yung mga beans, hindi totoo, pre. Mas totoo pa yung sa atay. Puring. Oo, kailangan tubig na marami para may flash na kasi yun. Tsaka wag kaysa mag soft drinks ka, mag iced tea ka o milk tea ka, tubig na lang, parehas lang din nalulunok yun. Kung nag-aalak ka, ayun lang, para sa akin, ganun kasi hindi ako nag-soft drinks, pre. Kahit ako nagdalang. Oo, lalo yan, beer, ang lakas mag-ihi. Pero totoo bang inihiyan ka ni Jake lang? Oo. Nakuwento ko na si Jerry Arik Saan mo kinuwento yun? Ano yun? Podcast ng ano ba tawag doon? Podcast din ba yun? Podcast ng Flip Top. Ako yung unang na-interview doon Ay, oo. Yung sa barracks yun. Payat ka pa nun, pre. Nakita ko yun eh. Oo. Si Arik, nilaglag ko yata ito eh. Wala, nasabi mo na rin pala. Oo, parang ano ba tawag nun? Sabi ko kasi kay Sir, parang tinatanong niya ako ano yung hindi mo makakalimutang moment sa nangyari sa ano. Dinakwento ko ngayon kay Jake lang. Sir, ano nyo yun? Edit out. Censored nyo, ano nyo yun? Sige, walang problema. Tapos in-upload ng buo. Wala, ito rin, i-edit out ko to. I-edit out ko to. Wag ka mag-alala. Wala dyan. Hindi, i-edit out ko to. Hindi tayo katulad ni Enigma. Ewan, kung gusto nyo malaman yung story yan, andun na kaya podcast ng Flip Top. POV mo lang sa ano. Kasi ngayon, asa pareho tayong komedyante. Tingin mo, bakit sobrang liit ng tingin ng mga tao sa komedyante sa Flip Top? General? In general ba? O fan lang? Hindi. In general o fan ng Flip Top? Siguro, paano ba? Hindi, fan. As a fan ng Flip Top. Yung mga, kasi, parang, as a komedyante sa Flip Top, tingin mo bakit ganun yung nila, parang nagpapatawa ka lang, puro ka lang naman patawa eh. But laging may lang yung yung pagpapatawa sa tingin ko, pre, ang mga nagsasabi niyan, kung babasihan mo sa comment section, pre, wala pang 100 yan. At ang mga nagsasabi niyan, yung 100 na yun, ay solid fan ng technical. Pero kung titignan mo yung comment section, mas marami pa rin mas natutuwa sa atin dahil sa style natin. Tingin ko yan hindi yung mga nagko-comment na yan, hindi siya pang general na ayaw sa atin. Ayaw tayo nung 100 na yun. At hindi ako na-epekta na puro ka lang patawa eh. Nagpapatawa naman talaga ako. Bakit ko kailangang ma-insulto sa ginagawa ko? Kaya nga masaya ako dahil nagpapatawa ako. Tingin ko dyan, pre, yung 100 na yun, ayun yung mga ayaw sa comedy at hindi nila tayo maaapektuhan dahil 100 lang kayo, pre. Sige, 1,000 na. 1,000 na kayo. Ilan ba views natin, pre? Sa'yo, 300 ata. O sige, bawasan na natin na 100,000 na technical na ayaw sa atin. 100,000 lang kayo. Hindi siya, para sa akin, hindi siya pang iinsulto, pre. Parang ayaw nyo lang talaga sa amin. At gusto nyo, gusto nyo, yung standard na gusto nyo ay mag-adjust kami. Pre, hindi naman tayo nabubuhay para sa kanila. No, nabuhay tayo nang wala sila eh. Hindi ko siya nakikitang parang insulto para sa akin. Okay. Kung naiinsulto ka sa ginagawa ko, problema mo yun. Kung hindi mo gusto ginagawa ko, problema mo yun. Ang mahalaga, dahil sa ginagawa kong pagpapatawa, maayos buhay ko. Para sa akin, siyempre, bukod sa fan, sa sa mga ibang MC din, lalo na, kunyari, nag-style clash. May style clash na nangyari. Parang parang sa akin may bias na nangyayari pag jokes at technical yung naglaban sa POV ng judge. Pag crowd, siyempre, matik. Jokes yan. Jokes yan. Pero pag technical as a judge, parang laging advance yung kunyari sobrang ganda ng pagka-deliver mo or pagka-material mo sa round na to. Nakakatawa, puro jokes. Na may mga exhibition kang konti. Tapos eto, nag-technical ng tuloy-tuloy na kunyari walang reaction sa crowd, as in technical lang. Kumbaga parang minsan ako, as sa sarili ko, napapansin ko pag gano'n na yung judging, parang
Okay naman yung ano ni ano, nakakatawa naman. Pero yung ano kasi ni ano dito, iba eh. May mga Hinahanapan na lang nila yun, pre. may last lang ako na napanood ng ganun. Ayoko na magpangalan, pero Jonas Saint Ice para sa akin. pwede yun. Yun. Pwede. Kunyari yun, sample natin, Jonas Saint Ice. Kumbaga parang, pag naano ko sa judging, pag pinapakinggan ko yung judging, parang, tingin nyo ba, ganun lang yun? Parang, ang problema kasi na tingin ko sa jokes din, ang dali niya kasing pakinggan. Kaya tingin nila ang daling gawin. Siyempre nga, dahil jokes nga yan, hindi mo kailangan i-explain yan. Dapat, saan ka ba nakakita ng joke na kailangan mo pang explain bago matawa, di ba? Parang tingin kasi ng mga tao or ng iba, dahil ang daling magets, ang daling pakinggan, o ang daling madali na lang din gawin. Papatawa ka lang eh. O sige nga, patawanin mo ako. Mas mahirap nga magpatawa pag alam mong magpapatawa yung tao eh. Totoo yun. So, yun yung ano lang, parang, siguro, ewan ko, si Sir Arik nga, natawa ako, naalala ko lang din. Ikaw, saan mo ba kinukuha yung ganyan mo? Parang, ikaw lang parang kumukontrol lagi na, dala mo pa din yung jokes over bars na yan, na parang, parang ganyan yung inaano niya sa akin. Pero, ayun sa akin lang, minsan may mga inis ako sa ganun na tangina nyo, parang tingin nyo ba, ganun lang kadali gumawa ng jokes na effective. Parang, ayun lang. Ako, yung Jonas versus Saint Ice, hindi naman, kasi nandun sila sa, venue na may crowd, pre. Kailangan mo mag-adjust kung saan ka magpe-perform. Tsaka, kung hindi nagre-react, o technical, halimbawa, Saint Ice, technical naman ginawa, appreciate naman natin dahil technical, pero may mga technical na bars na may mga bars na jokes na parehas lang din naman yung ha at yung na reaction para sa akin. Kung hindi makakuha ng shit na ganun reaction yung technical nung kay Saint Ice, dahil hindi mo siya nakakonect sa crowd. At tulad ni Mot, technical yun, pero kumukonekta lagi siya. Si Batas, kumukonekta lagi siya. Yung kay Saint Ice, hindi ganun kumukonekta lahat. Dahil kailangan mo pa rin, kung hindi mo ma-adjust yun sa crowd, kailangan mo mas solidin yung every punchline para makuha mo yung crowd. Ngayon, kung si Jonas, bababaw para sa'yo at kumukonekta, kasi may crowd tayo, technique yun. Kasi, nandito tayo, depende sa venue yung magiging, pero kung close room, talo si Jonas dun. Para sa akin, talo si Jonas dun kung close room yun. Dahil, tayo lang eh. Magiging siya eh, parang hindi siya masusuportahan ng crowd. Hindi siya masusuporta. Tatawa tayo, pero mas ma-appreciate natin yung gagawin ni Saint Ice kasi tayo magre-react mismo kasi nakaka-appreciate tayo ng technical. Mas ma-appreciate natin yung ganun lakas. Pero dahil nandun sila sa crowd, pre, kailangan din mag-adjust ng technical na style. Kung hindi mo man makuha yung crowd na parang room shaker, kailangan mas masolid mo siya eh. Mas masolid mo, hindi pwedeng gagi yung sinulat niya, nun, ibang klase yun. Pero, ibang klase nga, pero anong epekto sa akin? Wala. Ibang klase ko paano niya inisip, pero hindi, tsaka isa buhay yung pre. Yun nga yung tingin ko kasi na ang ginawa kasi ni Saint Ice, kumbaga, okay, sige, sa'yo yung crowd. Na ako dyan eh, kumbaga, siguro, aminado din si Saint Ice sa sarili niya na, wala akong chance sa'yo dyan eh. Hindi kita sasabayan dyan, at lalo na isa buhay to, yung mga sasabihin ko, pang sayo. Ikaw at yung judge lang ang makaka-appreciate o magre-react dito. Pero yung sa akin kasi, sa side naman ni Jonas, ganun din. Bakit yung yung MMA na reference na para sa'yo din naman yun eh. Pero nakasama pa din sila. Parang ganun naman yung nagiging ko. Pero syempre nga, sa isa buhay, may iba-iba naman kasi ng takes yung judge. May mga na parang mas more on dun yung mo Hindi mas more on dito sa kalaban mo Parang may mga gano'n pre, Jonas Saint Ice parang nangyari underdog si Saint Ice eh. Tsaka malaking advantage ang underdog pre. Balakid Chernan nga eh. Tingnan mo, wala, katarantaduhan lang ginawa ko, nanalo pa eh. Kung tutusin, ba't ako nanalo dun eh. Dahil dun papasok din yung connection sa crowd. Kung hindi pala mahalaga yun, putang ina na mga bumoto sa akin. Hindi, tsaka ba't kukuha pa ng ng audience kung di pala mahalaga yung diba? Ayun nung doon. Sa bagay, kanya-kanyang panlasa ng mga judges. Sa bagay. Hindi naman natin kinokontra yung mga bumoto. Kung ayun yung gusto nila, ayun yun. Pero ito din yung gusto namin. At gusto lang din namin i-explain yung mga side namin. Pero wala namang maling opinion, pre. Magiging mali lang ang isang opinion pag ipinilit mong tama ka.
'Di ba? Yung sa atin naman sinabi lang. Sinabi lang. Na i-share lang ang aming side. At ang aming opinion ay para sa mga gusto lang din maniwala sa mga puki ng ina na palaban. As a Battle League owner, anong mapapayo mo na sa akin Sa'yo? as a new Battle League owner? Para gawin mo siya bilang pasasalamat sa hip-hop o battle rap. Kasi si Enigma hindi naman natatanggap ng tulong yan, pre. Mm-mm. Hindi na thank you natin ng thank you pasalamatan natin ng pasalamatan. Pero gawin mo tong battle rap as thank you. Kumbaga, yung nyari, alam ko naman na pag may sobra ka, namimigay ka ng mga groceries, pagkain, mga ganun, nagpapa-feeding ka. Sa battle rap naman, ako, sa side ko, yung pulo, walang kinikita, abono pa. Pero kung ginagawa ko siyang way para magpasalamat sa hip-hop. Dahil ang laking bagay ng hip-hop kung bakit nandito ako ngayon. So, eto mga aspiring na to, tutulungan ko to para kahit paano may marating sila. Hindi ko na siya tinitignan na views, pera, may pera, kailangan. Kaya nga humihingi ako ng tulong sa inyo, pang premyo, pang ganito. Pero hindi ko na siya nakikitang kita, pre. Ang nakikita ko sa kanya ay pagmamahal sa kultura. Ayun yung may papayo ko sa iyo, pre. Gawin mo siya para pasalamatan yung hip-hop. Okay. Yung hindi naman natin alam sino yung hip-hop eh. Ano ba mukha nun? Ano ba itsura niya? Taga-saan ba siya? Kung kilala lang natin yun, pupuntahan natin yun. Uy, thank you hip-hop ha. Pero dahil hindi natin alam, yung para dapat, kung kilala natin siya, yung bagay na ibibigay natin sa kanya o yung material, ibigay na lang natin sa liga na mai-spread natin sa mga MC na makakatulong sa kanila. At kung may sobra ka, ibigay mo sa Pero yun din naman yung yun din naman yung kumbaga mission and vision namin sa bargain. Kumbaga, syempre, sa ng hip-hop, lalo na kay Sir Arik. Ano na rin kumbaga parang pang less na trabaho kay Sir Arik na hindi mo na kailangan sir. Maghalongkat pa dyan. Kukuha ka na lang dito. Kung magbibigay ka ng pangalan ng MC, ikaw bahala kung ilan or ano. Sino yung tingin mong pinakamalapit na pwedeng makapasok sa flip top ngayon? Sa akin? Sa Liga? Sa Pulo. Si Nasha. Nasha. Si Mix Maharlika. Si Batman, tingin ko. Jabo. Yan, si Jabo. Kailangan na ni Jabong makatungtong dyan. Sino pa ba? Basta ayun, si Nasha, Si Nasha yung may lagi naka-bonnet. Oo. Tama. Iba kasi yun eh. Kaso kailangan mag-adjust ni Nasha ng although yung magiging technical niya kasi grabe. Parang nandun siya talaga sa side lang na yun no? Kailangan niya pa rin mag-adjust ng konti eh. Ang mga hindi ko makakalimutan ang linya niya yung inside joke nung pinuto ka sa loob. Okay. No? Ayos na. Parang nagsimula yung inside joke nung pinuto ka sa loob. Gago yun. Di ba? Siguro tingin ko din, comment ko lang kay Nasha. So ngayon, kaya mas ganun siya sa technical side. Kasi small room pa lang yung nilalabanan niya eh. Yun ang problema nun. At feeling niya, mas pinapakinggan yung ganun na linya sa small room. Ang problema kasi pag may crowd na, doon na naman mag-iiba yung timpla. Si Jabo, isa pa yun. Si Jabo, sana makatungtong na sila. Sino pa ba? Marami. Si Sirem, nandun na. Si Andros, naputang inang yung hype na yun. Ewan ko ba kung nasa big stage na, pero tingin ko kaya niya pa naman yun. Si Andros, Oo. Kalaban ni... Nag-flip top, sa flip top na yun, diba? Casper. Tinalo ni Casper yun. Oo. Ano mga usual or feeling mo mga naging malaking problema or kailangan namin paghandaan as a bagong liga? Sa MC, sa production ba, sa ano? Sa MC, hindi, production mo maganda naman pre kasi meron kang shot na likod eh. Shoutouts pala kay Bergie. Hindi, ikaw ba nag-i-edit doon o sila na? Ibabato na lang. Sa production pre, wala ka namang problema na eh. Sa sponsor, may pera ka naman. May magbibigay din. Si Kuya naman, baka wala na mag-sponsor dito. Hindi, tingin ko, mas maganda pre, kumuha ka nung MC mo na yung walang galing sa ibang liga. Yung galing sa roots mo. Ang sarap kasi nun yung parang tulad ko sa Pulo ang dami. Sariling discover. Sa Pulo ang dami kong roots pre. Sila Batman, sila Nasha, sila Charisma. Basta maraming na masarap galing doon, hindi yung parang palakasin mo yung MC, wag yung liga. Parang ganun.
Kung ako kumukuha ako pag nyari mahina yung MC, madaling gumaling. Pero yung magiging mabuting tao mahirap. Ayun yung pananaw ko. Yun pa yung ugali pa. Oo, iba yun. Kailangan kung hindi magaling ngayon, turuan mo kung ano yung technique mo. Baga, kung ano yung, hindi naman totally kailangan gayahin kanila. Yung experience mo lang, base sa sarili mo. Baga, mas maganda pa rin meron kang roots pare, yung galing sa liga mo. Para, iniisip ko rin ito nga, dapat, kanina nag-uusap kami, dapat mag-event kami sa ibang lugar kaso di kaya ng budget. Pero may budget naman na akong hawak. Plano ko dapat dito sa Pampanga parang magko-collab tayo kung may MC ka na. Parang bargain and pulo. Tapos mag-event, tapos magko-collab. Pero kung sakaling naman na kung kunwari event lang ng pulo na gaganapin. Pwede naman, may mga malalapitan naman tayo na... Pwede, no? Pero yun, plano ko nun, yung parang unang collab ng liga. Ay, hindi, may mga nag-collab na dati. Pero sa bargain, tsaka pulo, yung roots mo talaga, mamaya kasi galing din sa ibang liga yun. Hindi, meron naman Meron naman mga, kumbaga, matawag namin doon. May pure breed kami na. Yun, mas maganda yun. Hindi tulad ng motos, galing sa ibang liga, tapos lumakas yung liga. Balik tayo ng balik. Di ba? Lahat ng MC ng motos galing sa ibang liga, tapos biglang naging motos MC forever na sila. Napansin ko nga sila, 7K, sila, ang yayabang, may yayabang. Sila, di si 7K, si Casper, si Espero, si Shanti yan. Mga babaero. Kamukha kasi ni Apex Mga babaero. Nakita ko sila dati sa Alabang. Kasi may event kami dati. Ando sila sa ilalim ng Alabang. May kausap silang may Bugs Bunny, tapos bungi, babae. May sinasabi mong nag-aabang na sahod? Yun. Kausap nila. Kahit sa Cubao. Yung event ng pulo, nandun lang yun sa may Muñoz, di ba? Pag tumawid ka sa kabila, may overpass. Tambayan yun. Si Espero, si Casper, si 7K, si Shanti. Yan, si Batman, nadadamay na din. Nandun sila, may kausap silang yung, ang laki ng tiyan maitim. Babae. Yun. Yun, gabi. Parang punta daw silang Sogo. Kaya pala. Kasi may napansin din ako nung event nung bargain naman. Kasi call time namin, mga alas 3, alas 4, nandiyan na sila. Diyan sa Capitos. Yung likod kasi ng Capitos, walking street kasi yun. Kaya maraming walking. Oo. Okay. Ngayon, lahat sila nagpuntahan doon. Yan, sila Benji, sila nagtitingin ng souvenirs. Grabe may mga naman souvenirs si Benji. Keychain sisig. Walang patawad. Tsaka bakit kay Benji pa sila nagsasasama? Si Benji ay isang mabuting tao. Oo nga eh. Diba? Baka madadamay si Benji. Mawawala yung angas nyo. Oo. Wala akong nilitawan na ibang liga eh. Oo. Hindi ako lumitaw kahit saan. Sa Sunugan, sa PSP, sa kung ano man. Hindi din ako pumupunta. Kumbaga may ako nun. Kumbaga kahit bago pa ako inaano ko nun kasi na hindi sa against ako pero yung loyalty ko at suporta ko para dito. Pero may respeto ako sa inyo. Pero yung respeto na yun para sa hindi ako makialam o hindi ako magbigay ng komento para diyan. Pero para lang ako dito. Kahit naman ako inalok na rin ako sa ibang liga. Sa Sunugan dati bumatil ako nung inaya ako. After nung TM Republica. Wala ka pa yata sa flip-top nun eh. Wala pa. Na. Bumatil kami. Sagot namin lahat yung pre. Gastos namin yun. Walang TF yun. Kasi, pakisama. Lahat yun. Punta kami sa ganitong lugar. Kahit piso. Wala silang nilabas doon. Pera namin lahat yun. Bumatil na kami sa Sunugan. Kasi, syempre, gusto namin bumatil. Flip-top. Pero ngayon, flip-top na lang din talaga. Wala na. Pare, maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito sa Pampanga. Nandito nga pala kami sa Real Jokes. Dao ba to? Dao? Oo, sa Dao. Saan to malapit? Search nyo na lang Burger King Dao, yung tapat na building nun or Angelic Square building, yun siya mismo. Yun. Meron ka ba mga plano ngayong taon? Mga ilalabas? Ipopromote? Sa battle ngayong taon, sana makabattle pa ng isa. At sa mga plano naman, ayun, mas ako ngayon sa bargain habang walang battle. At syempre, ayun, kung may oras kayo na i-follow yung page namin, Bargain. Bargain Battle League. Tapos yung YouTube channel namin. At ano pa ba? Ayun, syempre, Real Jokes sa mga tropa natin dyan. At Flip Top, Issue Boys. Yun. Maraming salamat, pare. Thank you. Thank you, Yun, Sinyo, palakpakan natin. Thank you.